Mga kababayan, ito po ang aking naging topic dito sa live sa aking TikTok na isang tatay na nagbuwis ng buhay sa kasagsagan ng Bagyong Christine para mailigtas ang 10 buhay. At nakita ko ulit ang post na ito kaya in-screenshot ko at nang makita naman ng ating mga kababayan kung sino po ang bayaning tatay. Ayon po sa nagpost dito sa kanyang caption, ito po ay nasa dulo na lamang sapagkat napakahaba po ng kanyang caption. Halika at ating basahin. Ikaw ang nagbigay ng buhay ko, tay. Ngayon, dinugtungan mo ulit ang buhay ko pati buhay ng 2 kong anak. 2 pamangkin, 1 hipag, 1 kuya ng iyong asawa, at 1 pinsan ni nanay. Nakakalungkot lang isipin na kailangan may mawalang buhay para mailigtas ang 10 katao. Tay, salamat di mo kami sinukuan. Hinihintay mo siguro na mag-umaga nung alam mo na may paraan na para makaalis kami sa trap na maalam ka na. Salamat sa pangalawang buhay, tay. Isa kang ehemplo ng isang magiting na ama. Ikinararangal ko na ikaw ang tatay ko. Well mga kababayan, kung nakita niyo po ang live ni Kaluyal nitong nakaraan, si tatay po ang ating naging topic. Na ako'y isang saludo, ako'y humahanga at talagang napahanga kay tatay. Si tatay po ay iniligtas niya ang 10 buhay. Kapalit naman ang kanyang buhay. Ano ba ang dahilan kung bakit si tatay namatay? Dahil ayon sa mga comment na aking nabasa, siya daw ay napulikat habang nililigtas niya ang 10 katao. At tapos alam naman natin kung ano ang nararamdaman ng isang taong may pulikat, napakasakit at hindi ka halos makagalaw. Yun daw ang dahilan kaya nalunod si tatay at kanyang ikinamatay. Well, magsilbing aral sana ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating tatangatangang pamahalaan. Na sana naman na pag may mga sakuna, siguro mga 3 days before the typhoon na pumasok sa ating bansa, ay magbigay na siguro tayo ng abiso sa sambayan ng Pilipino. At sa atin namang mga local government unit, kung kaya nyo naman siguro na i-rescue na agad yung mga tao, ilikas sa mga ligtas na lugar, gawin nyo na siguro ng mas maaga. At kung hindi naman, magbigay tayo ng mga life jacket sa ating mga constituents. For in case sa mga ganitong senaryo, kung mayroong life jacket si tatay, na iligtas sana ang kanyang buhay. Mga kababayan, ito po ang aking naging topic dito sa live sa aking TikTok na isang tatay na nagbuwis ng buhay sa kasagsagan ng Bagyong Christine para mailigtas ang 10 buhay. At nakita ko ulit ang post na ito kaya in-screenshot ko at nang makita naman ng ating mga kababayan kung sino po ang bayaning tatay. Ayon po sa nagpost dito sa kanyang caption, ito po ay nasa dulo na lamang sapagkat napakahaba po ng kanyang caption. Halika at ating basahin. Ikaw ang nagbigay ng buhay ko, tay. Ngayon, dinugtungan mo ulit ang buhay ko pati buhay ng 2 kong anak. 2 pamangkin, 1 hipag, 1 kuya ng iyong asawa, at 1 pinsan ni nanay. Nakakalungkot lang isipin na kailangan may mawalang buhay para mailigtas ang 10 katao. Tay, salamat di mo kami sinukuan. Hinihintay mo siguro na mag-umaga nung alam mo na may paraan na para makaalis kami sa trap na maalam ka na. Salamat sa pangalawang buhay, tay. Isa kang ehemplo ng isang magiting na ama. Ikinararangal ko na ikaw ang tatay ko. Well mga kababayan, kung nakita niyo po ang live ni Kaluyal nitong nakaraan, si tatay po ang ating naging topic. Na ako'y isang saludo, ako'y humahanga at talagang napahanga kay tatay. Si tatay po ay iniligtas niya ang 10 buhay. Kapalit naman ang kanyang buhay. Ano ba ang dahilan kung bakit si tatay namatay? Dahil ayon sa mga comment na aking nabasa, siya daw ay napulikat habang nililigtas niya ang 10 katao. At tapos alam naman natin kung ano ang nararamdaman ng isang taong may pulikat, napakasakit at hindi ka halos makagalaw.
Yun daw ang dahilan kaya nalunod si tatay at kanyang ikinamatay. Well, magsilbing aral sana ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating tatanga-tangang pamahalaan, na sana naman na pag may mga sakuna, siguro mga 3 days before the typhoon na pumasok sa ating bansa, ay magbigay na siguro tayo ng abiso sa sambayan ng Pilipino at sa atin namang mga local government unit, kung kaya nyo naman siguro na i-rescue na agad yung mga tao, ilikas sa mga ligtas na lugar, gawin nyo na siguro ng mas maaga. At kung hindi naman, magbigay tayo ng mga life jacket sa ating mga constituents. For in case sa mga ganitong senaryo, kung mayroong life jacket si tatay, na iligtas sana ang kanyang buhay. Mga kababayan, ito po ang aking naging topic dito sa live sa aking TikTok, na isang tatay na nagbuhis ng buhay sa kasagsagan ng Bagyong Christine para mailigtas ang 10 buhay. At nakita ko ulit ang post na ito kaya in-screenshot ko, at nang makita naman ng ating mga kababayan kung sino po ang bayaning tatay. Ayon po sa nagpost dito sa kanyang caption, ito po ay nasa dulo na lamang sapagkat napakahaba po ng kanyang caption. Halika at ating basahin. Ikaw ang nagbigay ng buhay ko, tay. Ngayon, dinugtungan mo ulit ang buhay ko pati buhay ng 2 kong anak. 2 pamangkin, 1 hipag, 1 kuya ng iyong asawa, at 1 pinsan ni nanay. Nakakalungkot lang isipin na kailangan may mawalang buhay para mailigtas ang 10 katao. Tay, salamat di mo kami sinukuan. Hinihintay mo siguro na mag-umaga nung alam mo na may paraan na para makaalis kami sa trap, na maalam ka na. Salamat sa pangalawang buhay, tay. Isa kang ehemplo ng isang magiting na ama. Ikinararangal ko na ikaw ang tatay ko. Well, mga kababayan, kung nakita niyo po ang live ni Kaluyal nitong nakaraan, si tatay po ang ating naging topic. Na ako'y isang saludo, ako'y humahanga, at talagang napahanga kay tatay. Si tatay po ay iniligtas niya ang 10 buhay. Kapalit naman ang kanyang buhay. Ano ba ang dahilan kung bakit si tatay namatay? Dahil ayon sa mga comment na aking nabasa, siya daw ay napulikat habang nililigtas niya ang 10 katao. At tapos alam naman natin kung ano ang nararamdaman ng isang taong may pulikat, napakasakit at hindi ka halos makagalaw. Yun daw ang dahilan kaya nalunod si tatay at kanyang ikinamatay. Well, magsilbing aral sana ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating tatanga-tangang pamahalaan, na sana naman na pag may mga sakuna, siguro mga 3 days before the typhoon na pumasok sa ating bansa, ay magbigay na siguro tayo ng abiso sa sambayan ng Pilipino at sa atin namang mga local government unit, kung kaya nyo naman siguro na i-rescue na agad yung mga tao, ilikas sa mga ligtas na lugar, gawin nyo na siguro ng mas maaga. At kung hindi naman, magbigay tayo ng mga life jacket sa ating mga constituents. For in case sa mga ganitong senaryo, kung mayroong life jacket si tatay, na iligtas sana ang kanyang buhay.